Actually, Arianyo Eco Farm ay pagmamay-ari ng 10 kami magkakapatid, 3 hektarya ito halos na farm na mana namin sa tatay namin. At ibinigay ng gobyerno through Presidential Decree number 27. At yung sa akin halos ay almost 2,500 square meters ang bawat isa. So ito po ay pangarap ko na po na pag nag-retire ako, dahil yun ang binili ng tatay ko, wag daw ibebenta, kailangan daw ma-develop. Kasi daw dugo at pawis ang pinuhunan nila rito. Ang nais ko talaga ay ituloy ko yung aking, I just want to walk my talk. Kasi sa pagtuturo ko sa mga farmer, ako ay nagtuturo sa farmer, yung aking advokasya na kape. Acronym siya ng kalikasan, alaga sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bayan. So gusto kong i-demonstrate, ituro sa mga kabataan, especially mga kabataan, na hindi dapat natin isalang-alang ang ating kapaligiran. Kailangan nating alagaan ito. Pag i-sacrifice ang ating kung malaki ang kita, masira naman ang kalikasan. So ayusin ang sistema upang sa ganun ay walang sacrifice na bagay-bagay. Ibig sabihin dito, 3 yung pillars ng sustainable development, ang kalikasan, yung ekonomiya, at saka yung bayan. PPP, People, Planet, and Profit. So yun yung 3 na pillars ng sustainability. Ang panimula, actually ito ay sinimula ko sa bahay ko. Kasi ang dream ko, parang pag-retire ko, bumalik sa kung saan ako nagmula. Ito na nga yun dito sa sariling bayan. At gusto ko malapit ako sa mga kapatid ko rin. Kasi very good ang memories ko dito eh. So lahat ng matanda siguro ay kagaya ko na gusto nilang balikan yung pinanggalingan nila. Yun yung nasa puso ko na gusto kong balikan yung ginagawa ng mga kabataan, simpleng buhay. So mayroon akong bahay kubo dito plus may mga vegetables. And then unti-unti na napagyaman ko rin to. Hindi biglaan. So habang nagtatrabaho ako, tanim na ako ng nyug, yung mga bagay na akong ginagawa dito in line with my dream. Parang may drawing na ako eh, may platform na ako noon. Parang bonus na nga lang yung mga ngayon dumarating na iba pa. So ngayon, focus kami sa Manila, which is relatively easier to maintain. Hindi siya na kailangan na araw-araw mong puntahan. Ang Manila, pag nakakapit na yan, okay na. Kaya ang plano namin ngayon is focus muna sa Manila, very high value naman siya. Kasi ang Manila nga ay isang halaman na makakalikasan, mataas pagkakitaan. Kasi siya ay second most expensive flavors all over the world. Ano lang dito, unang-una, hindi ka na maghuhukay. Dito, kailangan mo lang mga daong bulok, yung mga organic matter. Itatali mo lang sa may poste, hanggang maaari yung kakawate, yung nabubuhay na para pang matagal. Kakapitan niya yan. At pag nakakapit na siya doon sa puno, ano na yan, dire-diretso na. Hintayin mo na siyang mamunga. Ang medyo matrabaho lang dito, yung pag magpo-pollinate na. Kasi iisa-isahin mo. Pero para sa akin, hindi naman problema yun. Kasi para sa isang araw, kadalasan umaga daw ginagawa yun. Pero hindi naman problema kasi hindi naman sila sabay-sabay na nabuka. So para naglilimang ka lang, pag early morning, ikot ka. Actually, mas magandang libangan to ng mga senior na kagaya ko eh. Noon ako nagpo-pollinate, no, kahit nakakata ng kamay ko, nakakapag-pollinate pa rin eh. So tiyatawag na aquaponics para gusto kong i-recycle yung water. Pag nag-accumulate kasi ang dumi ng tilapia, ito ay magiging ammonia. At ang ammonia nagiging toxic sa tilapia. Sa ganitong paraan, nire-recycle niya yung tubig, yung ammonia nagiging nitrate. Yung nitrate, ano yung pagkain ng halaman. Sa madalit sabi, yung tilapia at saka yung vanilla, magkadugsong yung buhay nila. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa GMA sa pagbibigay ng puwang na makapagbahagi kami dito sa inyong lahat ng mga karanasan namin dito sa Arianyo Eco Farm. Kayo po ay malagod namin inaanyayahan dito kung gusto niyo malaman ng mga detalye. At kami po ay maraming available seedlings kung kinakailangan ninyo magtanim.
ng Manila. Maraming salamat po at see you soon.